Okay, welcome pong muli dito sa ating munting YouTube channel at ito ang inyong Pinoy Firearms Instructor. At bago tayo magpatuloy ay babasahin ko lang muna ang comment ni chocolate_boy_bonnie. Okay, ito ay ibang senaryo naman. Okay, maraming salamat sa iyo, Sir Chocolate Boy, at comment mo itong bagay na ito dahil isa ito sa mga pinagtatalunan din. Ibang senaryo ito sa pagdadala ng baril, tungkol naman ito sa gun ban. Ang sabi niya, permit to carry firearms outside residence po ang nire-repair ni Chief PNP na license. Pag nasita sa checkpoint at merong permit to carry, let them go. O ito naman ay sa gun ban naman ito sa checkpoint. Kasi hindi siya sang-ayon sa pagpapatupad sa gun ban during the zona. General rule pa rin, bawal magdala ng baril outside residence except when authorized by the Chief PNP. If gusto po natin na mag-carry ng baril, kumuha po tayo ng permit to carry. If dala mo kahit rehistro pa ang baril, walang PTC for a violation of the law. Okay, ang usapan naman dito ay yung gun ban. Okay, example yung yung Comelec gun ban. May PTC4 ka na naman. Bakit pinagbabawal pa? Ayan naman ang ating tatalakayin ngayon. So, maganda rin topic ito. At talagang violation nga naman yung yung wala kang permit to carry na magdadala ka ng pero sa tingin ko violation din nasa batas, violation din sa batas itong nasa din ito nasa ang ibig ko sabihin ay nasa batas din natin na pag gun ban ay talagang bawal din magdala ng baril. So titingnan natin ang titimbangin natin ito kung pwede ba itong mangyari o susunod tayo kay Tore. Okay, bago natin yan na pag-usapan ay gusto ko lang kayong pasalamatan sa pag-share at pagla-like ng ating mga videos dahil nakatulong kayo sa ating mga beneficiaries, sa pagdami ng ating mga subscribers, at maraming salamat sa mga silent viewers na hindi nag-skip ng ads. Nakatulong naman kayo sa ating mga beneficiaries dahil ang ating kita sa YouTube ay tinutulong natin sa 6 na estudyante na mga anak ng single parent. At maraming salamat doon sa nagpadala sa ating GCash number, na malaking tulong ninyo sa ating mga beneficiaries na anak ng mga single parent. At kaya pasalamatan ko si Aljon Dating at si Jobet Francisco ng Teresa Rizal. Maraming salamat sa inyo. At gayon din kay Nolipis America sa muli niyang pagpapadala ng cash sa ating premier videos. Sir, malaki ang naitutulong mo sa ating mga beneficiaries at natutuwa sila. At sana marami pang gumaya sa iyo. At pagpalain kayo ng Panginoon may kapal. Ang Panginoon na lang ang bahalang gumanti sa inyong mga kabutihan. Okay, punta na tayo sa topic na may permit to carry ka ay gun ban. Bawal nga yan Ngayon, in order ni Chief PNP. Pero ito sa akin lang ito Wala akong kay Chief PNP. Ito ay pabor din ito sa mga gun owner bakit ka pa nga binigyan ng permit to carry tapos ang mahal-mahal ng bayad niyan, tapos pag eleksyon gun ban ay alam naman natin na mas lalong delikado ang buhay natin dahil marami diyan talagang pag ikaw ay alam na kontra ka doon sa isang politiko titirahin ka, lalo na kung ikaw ay isang ang tawag dito, isang leader ng isang politician, talagang maraming namamatay na tinitira ng mga kriminal. So, yun talaga ang isang puntos doon. Ngayon, pwede bang sabihin ni Tory na wag ulihin yung mga may permit to carry? Total, may permit to carry naman yan Sa tingin ko rin ito ito ay isang suggestion lamang ni Tory na alisin na yung batas. Alisin na yung batas na magbabawal
na magdala ng baril do sa may mga permit to carry. Mantay mo, lisensyado ka na, may permit to carry ka na, bawal ka pang magdala ng baril. So, tingnan muna natin ang datos nung nakaraang eleksyon. Nung nakaraang eleksyon, kung ilan ang nahuli at kung ilan ang baril na kumpiska. Okay, ang sabi dito, as the nationwide gun ban officially ended yesterday, June 11, 2025, the Philippine National Police, PNP, reported a total of 3,616 arrested. Mantakin mo, 3,600 arrested. Marami pa rin matitigas ang ulo sa Pilipinas. Ano? May batas na yan. 3,702 firearms size. Ang nakumpiska ay 3,702 ang nakumpiska throughout the entire election period. 3,702 ang nakumpiska na baril. Okay, hindi natin alam diyan kung ilan ang lisensyado, at ang sigurado ko diyan ay marami diyan ang hindi lisensyado, at hindi sinabi dito ang hindi sinabi dito kung ilan ang more than 200 firearms have been seized by law enforcement since gun ban started January. Ito yung sa mga So, sa iba-ibang lugar ito, sa buong Pilipinas na. So, hindi naman sinabi dito kung ilan ang may license at ilan ang may permit to carry do sa mga baril, hindi na identified. Basta total na yan. So, ito ngayon ang tanong sa atin. Halimbawa, sinabi ni Tory. Halimbawa lang ito na sinabi nga ni Tory na, sige, wag ninyong hulihin ang mga may permit to carry. Ang hulihin lamang ninyo yung mga walang permit to carry. Okay. Susunod ba tayo doon? Yun ang tanong. Susunod ba tayo doon? Ito ay sa akin sa aking opinion ko to. Bagamat hindi tayo hulihin, pag yun ay ginamit natin, ang may kasabihan nga tayo, pag walang reklamo, walang kaso. Okay, hindi ka hulihin ng mga PNP. Pero once na yan ay magamit mo na, yun namang magrereklamo sa iyo. Halimbawa, nakita yan, na videohan ng isang concerned citizen na may dala-dala ka outside yan, sa public pa. Hindi naman sila kay Tory magpapail ng demanda Sa piskalya sila magpapail ng demanda. So, mananaig dyan yung batas dahil may existing laws. Pwede na yan kung yung existing laws ay ipawalang bisa na. Maano na yan, mabigyan na yan ng IRR, implementing rules, panibagong implementing rules and regulation na. Kung hindi pa nababago yung batas, makakasuhan pa rin tayo. At sa tingin ko lang, magkakagulo ang mga pulis at saka ang kumilik. Magkakagulo yan. So, pwedeng kasuhan ng opinion ko ito, pwedeng kasuhan ng kumilik si Tory dahil nilalabag niya yung saligang batas. Nasa saligang batas yan Mahigpit na pinagbabawal nga yan So, ito pang isang tingin ko. Dadami ang kriminal. Nasa 3,700 pang nahuli 3,600 plus ang mga nahuli na kriminal So, mas lalong dadami ang alam naman natin pagka may eleksyon ay masyadong mainit ang mga tao. At talagang marami ang crime na related sa eleksyon. So sa tingin ko, bagaman hindi tayo huhulihin sa checkpoint,
may ano pa rin, may risky pa rin na tayo ay makasuhan. Hindi rin natin magagamit yung ating baril. Pero ito naman ang sa akin Ito sa akin lang ito. Huwag ninyo ito sundin. Kung halimbawa ay mataas ang aking risk na ako ay may threat. Yung talagang ramdam na ramdam at talagang meron kang threat, death threat. Mag-a-apply ako ng pupunta ako sa Comelec at mag-a-apply ako ng Comelec gun ban. Pwede naman pwede ka naman kumuha ng Comelec gun ban. At kung hindi nila ako bigyan, mataas nga yung threat sa akin, hindi nila ako bigyan, nagpunta ako doon. Edi sabihin ko sa Comelec, bigyan ninyo ako ng papel na ako hindi ninyo binigyan yung aking application. Kukunin ko application ko, dadaling ko. Magdadala ako ng baril. Mataas ang threat ko Ang katuwiran ko niyan, gagamitin ko lang naman ito sa self-defense Hindi ko naman ito gagamitin sa ano pa man Pan self-defense ko ito dahil mataas ang threat sa akin. Kung halimbawa may mangyari na nga, hindi naman tawag dalangin, may mangyari na. Di sasabihin ko na sa nag-apply po ako ng sa Comelec gun ban, hindi ako pinagbigyan, mataas ang threat sa akin. May nangyari na nga yan. Yung tatlong element ng self-defense ay matibay na natupad ko. Bahala na sa akin yung korte. Hindi ko masasabing ako yung ma-absuelto do sa Comelec gun ban. May puso din naman yung mga yan Alam din naman nila yan Ginawa mo yung ang sa akin lang. Kung halimbawang yan ay sabihin ni Tory, hindi ko susundin yung sinasabi ni Tory. Mag-a-apply ako ng Comelec gun ban. Pwede ka naman mag-apply niyan. Kung talagang risk ang buhay mo. Ayun ang aking advice. At kung hindi ka pagbigyan ng Comelec, mataas nga ang meron ng death threat sa akin Bakit? Mas mabuti na yung buhay na nakakulong ka kaysa naman doon sa ikaw natabunan na ng lupa o nandun ka na sa loob ng simento. So yun naman ay sa akin yan. Kung sa inyo at wala naman kayong death threat, mabuti ang susundin natin ay hindi ako susunod kay Tory. Susundin ko yung batas. Kasi no one is above the law pa rin Hindi pa rin mananaig yung sabi ni Tory. Maring hindi ka nga nila hulihin. Pero pag nagkakaso ka naman, ay batas na ang iiral. Hindi na yung batas ni Tory. Batas ni Tory yun Pero sa tingin ko, hindi mangyayari yan. Matatanggal si Tory sa tingin ko lang matatanggal si General Tory sa serbisyo pagka kinalaban niya ang Comelec. Kasi nakasulat nga yan sa sa saligang batas hindi mangyayari yan. At alam naman natin si General Tory may sariling tapang yan, may sariling paninindigan, at hindi ko naman kinukontra yun. Nasa posisyon siya hindi ko kinukontra yun. Nasa posisyon siya, hindi ko kinukontra ang posisyon ni General Tory. At hindi pa naman ito nangyayari. Kung sakali pa lamang, ano ang pananaw ninyo? Itong sinasabi ko ay pananaw ko yan. Disclaimer sa inyo. Hindi ko sinasabi na ako ay ito ang gawin ninyo, yung gawin ninyo. Kanya-kanya tayo ng opinion dyan. So, bilang isang firearms instructor, ito ang masasabi ko. Ang susundin pa rin natin ay yung saligang batas. At gawin natin ang nararapat na hakbang. Pero kung dumating sa puntos na kinakailangan nating ipagtanggol ng ating sarili dahil may mataas na threat sa ating buhay, hindi ako magdadalawang isip na labagin ko yung saligang batas dahil sa ako ay nangangamba sa aking buhay. At hindi ko ilalagay yung aking risk sa alanganin. Doon ako sa safe.
na pamamaraan. Okay, so yan ang aking masabi. Pero kung wala namang threat sa atin, eh sumunod na tayo sa batas. Yun ang sundin natin, yung batas, yung tama. Ano ba naman kung hindi tayo magdala ng baril at palipasin na lang natin yung gun ban. Wag lamang tayong at saka pagdating naman sa mga checkpoint, wag tayong arugante para hindi tayo pagkakainitan ng mga nasa checkpoint. Maging magalang din tayo kasi magagalang naman yung ng mga nasa checkpoint na yan May may training naman yan wag baka naman sabihin natin bakit mo ako sisitahin? Sinabi na nga ni General Torre na ganyan Mas matapang pa tayo, baka tuluyan tayo nun. Wag tayong maging arugante pagdating sa mga checkpoint. At pairali natin lagi na tayo kalmado. Yun lang masasabi ko sa inyo. At ito ay opinion ko lang. At iba-iba naman tayo ng opinion. Okay, ulitin ko nung nakaraang eleksyon, Comelec gun ban ay merong na-report na 3,616 ang arrested yan at ang baril na nakuha o nasamsam ay 3,702 firearms. Okay, madami yan. Wag na natin dagdagan. Okay, so yan lamang ang kaya binasa ko sa inyo yan na kahit election gun ban ay marami pa rin talaga hindi tumutupad. So lalo na pag yan ay sinabi ni Torre, baka yan ay libo-libo na ang mangyayaring krimen. Okay, so yan. At gusto ko lamang basahin sa inyo ang ating community spotlight sa ngayon ay shout out kay Alfredo Isidro, meron kang 100 plus engagement, perfect. Meron ka shout out kay Domingo Ramos, meron kang 3 engagement. Shout out kay Unico Iho, meron kang 100 plus na engagement, perfect. Shout out kay Di Calibre Jr., meron kang 2 engagement. At shout out kay Jomar Sanchez, kay Nomar J. Sanchez, meron kang 35 engagement. Okay, maraming salamat sa inyo. Mag-share at mag-like lang na ating mga videos para mapasama rin kayo sa ating community spotlight. At shout out sa aking mga kababayan sa Pinamalayan Oriental Mindoro. Bisitahin po ninyo yung aming bagong Papa Burgers dyan, doon sa dati kong masishop, Alvarez Street, Pinamalayan Oriental Mindoro, sa pagmamanage ng aking bunsong anak na si Elmer Jr. na nandyan po yung Papa Burgers at sa halagang 40 pesos, buy one take one, mapapa burger kayo sa sarap. Maraming salamat po.